Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang paglapit sa ating Philippine Area of Responsibility nitong si Super Typhoon with international name na Bavi. Huli po itong namataan kanina alas 3 ng hapon, higit 1,705 kilometers po sa silangan ng Central Luzon at may taglay na hangin na 185 kilometers per hour. So bahagyang humina po ito sa ngayon at may pagbugso hanggang 230 kilometers per hour. At may kabilisan pa rin ng pagkilos 25 kilometers per hour west-northwest. Base po sa latest animation ng Pag-asa, wala pa namang direktang epekto po itong si Bagyong Bavi sa alinmang panig ng ating bansa. Subalit sinisimulan ng palakasin ito yung southwest monsoon or hanging habagat, lalo na sa western section of Mindanao. So simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soc-Sargen, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Kaya mag-ingat po sa minsang malalakas na ulan na posible magdulot ng flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng bansa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, partly cloudy to cloudy skies, so maraming lugar po ang maaliwalas pa naman ng kalangitan at sasamahan lamang ng minsang pagkulimlim at mga pulupulong mga pag-ulan, usually nagtatagal lamang po yan ng 1 hanggang 2 oras. Base naman po sa latest official track po ng Pag-asa, maring pumasok na ng ating PAR itong si Bagyong Bavi bukas ng madaling araw at papangalanan po natin ito na Bagyong Inday o yung magiging pangalawang bagyo for the month of July at pang-siyam naman for 2026. Inaasahang kikilos ang bagyo simula po Wednesday hanggang Friday dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea, moving west-northwest po hanggang sa maging northwest habang lumalapit dito po sa may pagitan po ng Taiwan and Okinawa, Japan, pagsapit po ng Friday. At maaaring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday pagsapit ng Sabado ng umaga sa hilagang bahagi po ng Taiwan. So ibig sabihin, kung pagbabasihan natin itong latest track at yung mga nagdaang track, maliit pa rin po ang tsansa na ito'y tatama sa ating kalupaan or magla-landfall. At kung makikita natin yung cone of probability, hindi rin ganun kalapad, So ibig sabihin medyo makitid, maring bumaba na lamang ng bahagya or umangat ng bahagya yung track nitong si Bagyong Inday. So ang catch niya nga lang po dito, meron tayong nakikita na itong kulay dilaw na circle, associated po yan sa malalakas na hangin. Ito yung kabuang lawak ng Bagyong Inday, yung diameter na tinatawag. At yung radius niya is around 800 kilometers. So kapag project po natin itong 800 kilometers from the center, maring mahagip po itong bahagi po ng Northern Luzon, lalo na yung Batanes and Cagayan provinces kung saan maring magtaas tayo ng signals number 2 and number 3 at hindi rin natin nirule out na magtataas din ng wind signal number 1 dito po sa ilang bahagi pa po ng Northern Luzon, and that includes Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, down to Isabela, and dun sa may northernmost tip po ng Aurora, possible din tayo magtaas ng babala po sa hangin. At yan ay maaaring maramdaman yung mga pabugso-bugso ng hangin, direktang epekto nitong si Bagyong Inday. Pagsapit po ng Friday at that point kung saan pinakamalapit ang bagyo from Batanes, that's around 400 to 500 kilometers from its center. At ang natitirang bahagi ng bansa, knowing po na kapag nandito yung bagyo, madalas po talaga kapag ganitong panahon ng Hulyo ay nagpapa-enhance or nagpapaibayo po ito ng southwest monsoon. Kaya taasahan din po na medyo mahangin at maulan po ang panahon sa mga susunod na araw sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, and Western Mindanao. By tomorrow po, araw po ng Miyerkules, that's July 8, malaking bahagi pa rin po ng Luzon except dito sa may Palawan, ang fair weather conditions. So ibig sabihin, medyo kalmado pa rin po yung panahon natin at magiging mainit at maalinsangan ng panahon pagsapit ng tanghali, madalas magiging maaraw sa umaga hanggang early afternoon. And then sa afternoon up until evening, madalas na makulimlim ang panahon or maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan kagaya po ngayong araw. So for Metro Manila, hanggang 33 degrees po ang maximum temperature bukas ng tanghali. Sa may Tuguegarao, kung saan isang sa pinakamalapit po na probinsya dun sa sentro ng Bagyong Inday, hanggang 37 degrees pa po bukas, so pwede pang magpatuyo po ng damit. And other areas kagaya dito sa may Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, kumukulimlim na po ng mas madalas, ganyan din sa may Western Visayas and Negros Island region dahil sa unti-unting paglakas ng southwest monsoon na siyang ini-enhance nga po nitong si Bagyong Inday. So by tomorrow, more mga light to moderate rains, mas dumadalas po yan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, kaya make sure na meron kayong baon na payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Hindi po yan tuloy-tuloy at hindi rin naman malalakas. For Metro Cebu, hanggang 32 degrees po bukas.
habang sa may Puerto Princesa and Iloilo hanggang 33 degrees Celsius. At bukas, dahil pa rin po sa southwest monsoon, maraming lugar pa rin sa Mindanao, magkakaroon ng mga paminsan-minsang malalakas na ulan. As early as morning, may mga light to moderate rains na po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Socsargen, yung pa rin mga kalapit po na lugar, kagaya ng Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, mataas po ang tsansa ng ulan, lalo na po sa bandang hapon hanggang gabi. So make sure na meron din tayong baon na payong or kapote kung lalabas po ng bahay bukas at nakaantabay din po sa mga possible advisories and heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Zamboanga City, 32 degrees ang maximum. For Davao naman, 33 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather advisory, yung potential nga po na malalakas na mga pag-ulan, within the next 24 hours, yung probinsya po ng Sarangani, posibleng magkaroon ng hanggang 100 millimeters po na dami ng ulan. Pero simula po bukas ng hapon hanggang sa Thursday afternoon, kung saan unti-unti nga pong lumalapit sa extreme northern Luzon ang bagyong Inday, is magkakaroon tayo ng pag-enhance na ng southwest monsoon at maaaring pinakamaapektuhan po simula bukas ng hapon itong mga may kulay dilaw, Sultan Kudarat, Antique, and Negros Occidental, 50 to 100 millimeters po in a span of 24 hours. So equivalent po yan sa 50 to 100 liters na dami po ng tubig ulan in a square meter po. No? So posibleng mag-cause yan ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa naman sa mga ilang bundok po, no? Sa mga kabundukan po dito sa may Antique, Negros at Sultan Kudarat. At pagsapit po ng Thursday, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon. Kabilang na dyan ng Batanes, Cagayan, and Apayao, medyo makulimlim na sa Thursday dahil nga dun sa bagyong Inday. At yung habagat naman, over Metro Manila, makulimlim na rin po ang panahon at medyo mataas na yung chance ng mga light to moderate rains. Most of Central Luzon, lalo na po dito sa may Zambales and Bataan. Most of Southern Luzon, lalo na po dito sa may parting Mimaropa, Cavite and Batangas. Ngayon din na natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Mataas din po ang chance ng mga pag-ulan sa araw po ng Thursday. Nandyan nga yung possibility po ng mga advisories and heavy rainfall warnings. Pagsapit naman po ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, ito yung time kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo doon sa may extreme northern Luzon. Inuulit natin, nasa 400 to 500 millimeters away from the eye of the Typhoon Inday. So nakikita natin po na yung pinakamalalakas na ulan, mas concentrated actually dito sa may Occidental Mindoro and Antique dahil dun sa enhanced habagat hanggang 200 millimeters. So try to imagine po, yung 200 liters na dami ng tubig ulan ay babagsak po sa 1 square meter. No? So posible nga mag-cause talaga ng mas matataas po ng mga baha at posible mag-pile up yan dun sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa mga kailugan natin at tumataas din ang tsansa ng mga pagguho ng lupa, no, sa mga bulubundukin na lugar, lalo na knowing po na medyo mabundok nga dito sa mga probinsya na to. No? So try to coordinate po sa ating mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation. Same goes in other areas po na may kulay dilaw. Yan po ay nasa 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Kabilang na po dyan ang lalawigan ng Batanes. Yan po ay direktang epekto ng bagyong Inday. Other areas kagaya ng Zambales, Bataan, and Palawan, yan po ay dahil sa southwest monsoon or enhanced habagat. Gayun din sa may Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, down to dun sa may Mindanao po sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kahit sabihin po natin na napakalayo po ng bagyo, ito'y posible pa rin mag-cause yung mga pag-ulan po dulot ng habagat ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At knowing po na konting baha lang dito or konting ulan lang dito sa may parting Mindanao, posible na agad mag-cause po ng mga flooding at saka po mga landslides. Samantala, sa natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, sa araw po ng Friday, asahan pa rin po yung mga light to moderate with the times heavy rains. So make sure na magbaon po ng payong sa ating mga papasok sa trabaho o sa eskwela. Natitirang bahagi ng Visayas, mataas na rin po ang tsansa ng ulan. Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, mataas din po ang tsansa ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa habagat. At para naman po sa ating sea condition, ngayong gabi, wala pa tayong nakataas na gale warning or babala sa mga delikadong alon, pero pagsapit po bukas ng umaga, posible tayong magtaas ng gale warning dito po sa mga baybayin ng Samar Island and possible din dito sa may eastern seaboards po ng Dinagat Islands and Surigao del Norte. Posibleng umabot kasi sa 4 to 4.5 meters yung mga maximum na wave height far from the seaboard. So maaaring magkaroon po dyan ng suspension po of sea travel. At pagsapit po bukas ng hapon hanggang sa araw po ng Huwebes, Biyernes, all the way hanggang sa Linggo po,
mas dadami pa yung mga lugar, yung mga seaboards dito sa may Luzon and Eastern Visayas na magkakaroon po ng gale warning or yung mga delikadong alon hanggang 4.5 meters at posibleng umabot pa nga sa higit 6 na metro no, kapag paglapit po ng bagyong Inday dito sa may extreme northern Luzon over Batanes and Cagayan, yung mga seaboards po doon. So kapag meron tayong gale warning, most likely pagbabawalan po kayo na pumalaot, lalo na yung mga small sea vessels at yung mga nangingisda. At yung natitirang bahagi po ng Luzon, itong West Philippine Sea, Sulu Sea, posible din na medyo maalon sa mga susunod na araw dahil nga doon sa enhanced southwest monsoon. So maaari din kayong pagbawalan kahit malayo kayo doon sa bagyo. Ang ating pong sunset ay alas 6:30 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:33 po ng umaga.